Kamusta mga brad? Pag-usapan natin ng patungkol sa mga TikTok videos ng North Korea. Paano ito nakunan at paano ito na-upload sa TikTok? Samantalang walang internet service ang mga mamamayan dito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang North Korea ay kilalang napakaigpit na bansa. Kung turista ka rito, isa sa pinagbabawal na gawin dito ay ang kumuha ng litrato at video na walang permiso. Binibigyan naman ng permiso ang mga turista basta ipaalam mo lang sa tour guide mo. Isa sa maigpit na pinagbabawal na kunan ng video o picture ay ang larawan ng nagpapakita ng kahirapan. Pero alam nyo ba noong November 2002, ito yung panahon na unang inintroduce ang mobile phone sa bansa, at noong November 2003, maraming mga North Koreans ang nakabili nito. Basic phone itong tinutukoy ko. Pero noong 2004 hanggang 2008, dito binan ang paggamit ng cellphones. Ito yung panahon nung nasa North Korea pa ang mga defectors tulad ni Yeonmi Park. Noong December 2008, nilaunch sa Pyongyang, North Korea ang bagong mobile phone service na operated ng Egyptian company na Orascom. Pero kalaunan, klining ng gobyerno ang kumpanyang ito at ngayon ay kontrolado na nila, maging ang kinikita nito. Ang opisyal na pangalan ng 3G mobile phone services ng kumpanya ay Koryolink at ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng gobyerno. Noong May 2010, marami pang mga nakabili nito na North Koreans, lalo ng mga elite at nasa gobyerno. Bagamat ito ay 3G network, wala itong internet access. Intranet access lang ang meron nito para sa domestic use. Ibig sabihin, naka-private network ito. Kumbaga sila lang ang allowed na mag-picture-picture sa North Korea. Dahil nga syempre naka-private network lang naman sila. Kaya wala talagang chance na makapag-upload ng mga files sa internet ng mga residenteng may mobile phones. Sa madaling salita, hindi generally available sa North Korea ang internet. Sa turista ay bawal talaga ang internet. Ang tanong, saan naman nanggagaling ang mga picture na kumakalat sa internet? Kung wala naman talaga internet dun. Actually, karamihan sa mga larawan sa internet ay smuggled. Alam naman natin na ang China at North Korea ay magkapit-bahay lang. At talagang maluwag ang dalawang bansang ito sa isa't isa. Kaya nga malayong nakalabas-pasok ng mga ibang gadgets sa North Korea. Kabilang na ang spy camera. Sa TikTok may isang page o channel dito na nag-upload ng mga hidden footage ng sari-saring muka ng North Korea. Ito'y pinaghihinalaan na kuha mula sa isang Chinese na isang resident foreigner sa North Korea gamit ang spy camera. At bagamat may internet access ang isang resident foreigner sa North Korea, strictly monitored naman ito ng gobyerno. Kaya pinaniniwalaan ng mga videong ito sa TikTok, sa China ito ina-upload. Ito ang ilan sa mga videos.
내가 언제 간지? 넌 아니 언니 어디서 나 언니가 뭐 한 좀 자세히 좀 보자. 언니 동생이 좀 다른 거 자세히 다 잘해. 아니 눈 봤는데 언니 어떻게 생겼는지 좀 보려고. 한 대로 가자. 응? 이 친구는 데로 이 친구 어디 있나? 여기 계속. 可以开始。朝鲜的喜欢你啊。 Alam nyo ba na noong February 2013, pinapayagan pa ang mga foreigners na gumamit ng internet service sa pamamagitan ng Koryolink? Ang halaga nito ay $192 para sa 2 gigabytes. Kaso isang buwan lang nangyari yun at di na nagpatuloy. Kung nagtataka kayo kung papaano nakakuha ng mga impormasyon sa loob ng North Korea ang mga ilang North Korean defectors na nasa South Korea ngayon, ay dahil ito sa mga smuggled phone na gamit ng kanilang mga contacts. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.